The rising tensions between the world's two most powerful countries, the United States and China, after several military close calls. In the most recent incident, U.S. Indo-Pacific Command says a Chinese warship came within 150 yards of an American destroyer above the Taiwan Strait. These images were captured by Canadian broadcaster Global News. United States, tila hinahamon ngayon ang mga barkong pantigma ng PLA o ng People Liberation Army Navy ng China, na kung saan mga kasama ay 2 beses na nagsagawa ang Amerika ng freedom of navigation sa rehiyon ng South China Sea ngayong linggo lamang. Naayon pa sa report sa official website ng The Washington Post, inakusahan pa ng China ang Amerika dahil sinisisi nito di umano ang US sa pagpapasiklab ng tensyon ng madaming mga bansa sa South China Sea. Ganun pa man, kaya nagsasagawa ang US ng mga freedom of navigation sa SCS ay sa kadahilan ng paglabag ng China sa international law, na kung saan ay napakadami na man-made island ang ginagawa ng China sa rehiyon. Well, kung bago ka pa lamang sa ating channel at interesado ka sa mga ganitong video na kung saan pwede kang makakuha ng mga kaalaman at impormasyon tungkol sa ilang mga bagay-bagay, i-click mo lamang ang subscribe at ang ating notification bell para palagi ka na-update sa ating mga susunod pa na video. Kaya naman, simulan na natin. Alam naman natin mga kasama na matagal na ang usapin sa rehiyon ng South China Sea dahil na nga sa pag-aangkin na ginagawa ng China sa mga karagatan na hindi naman talaga nito pag-aari. Nagumagawa pa sila ng mga man-made island upang tayuan ng mga base militar. Ayon sa 7th Fleet ng United States Military, muling nagsagawa ng operasyon ang barkong pandigma ng US Navy nito lamang araw ng Sabado sa mga pinagagawa na isla sa South China Sea, bilang paghamon sa China, na kung saan makasama sinasabi sa report na ito ang pangalawang beses na operasyon na nagagawa ng US Navy ngayong linggo lamang. Ayon sa 7th Fleet, naglayag ang USS Benfold na isang guided missile destroyer malapit sa isla ng Spratly na kilala rin bilang Nansha Island ng China para sa isang freedom of navigation operation. Ayon pa sa pahayag, ang operasyon ng US Navy sa mga isla kung nasaan ang mga man-made island ng China na binuo upang gawing base militar ay isang hamon sa ginagawang pagharang ng China sa mga bansang Vietnam at Taiwan sa mga paglalayag sa naturang katubigan, na kung saan dagdag pa sa pahayag ng official report ng South China Morning Post na ang bansang Vietnam at Taiwan ay naghahanap ng isang pahintulot o paunang abiso mula sa isang sasakyang militar bago ito makapagpatuloy sa paglalayag sa ginigiit na teritoryong pandagat ng China na siyang naglalabag ngayon sa pang-international na batas. Samantala sa pagkilala naman sa batas pang-international, ang teritoryong pandagat ay tumutukoy sa mga katubigan sa loob ng 12 milyang dagat mula sa baybay ng isang bansa. Ganun pa man, iginigiit din ng Pilipinas, Malaysia at Brunei ang mga isla nito sa ilang bahagi ng Spratly Island. Ngunit hindi naman nabanggit sa pahayag ng US Navy ang paghamon ng barkong pandigma nito sa alinman ng mga nabanggit na bansa. Ayon sa mga pahayag ng Navy, ang operasyon na isinagawa nito noong Sabado ay ang ika-4 na phone-off nitong taon bilang paghamon sa mga pag-aangkin ng China. Ito na ang 2 operasyon para sa Benfold. Sa nakalipas ng 4 na araw noong Miyerkules ay nagsagawa din ito ng parehong misyon sa Paracel Island. Isa itong grupo ng isla sa bahagi ng South China Sea na kilala rin bilang Xisha Island ng China, na inaangkin din naman ito ng bansang Vietnam at Taiwan. Nagpahayag naman nitong Miyerkules ang Beijing ng matinding galit ukol sa sinasagawang phone-off ng US Navy. Ayon naman sa tagapagsalita ng Southern Theater Command ng PLA Air Forces, mas pinapalala lamang ng bansang Amerika ang tensyon sa rehiyon ng South China Sea dahil sa mga pagsasagawa nito ng Freedom of Navigation Operation. At inakusahan pa nito ang US na seryoso nito na binabiolate ang international law. Sa madaling salita mga kasama,
ay pinapalabas ng China na mas pinapasiklab ng US ang mga alitan sa rehiyon ng PLA. Na mga kilos ng US ay nagpapatunay na ito ang tagapagsimula ng panganib sa South China Sea, maging sa kapayapaan. Inihayag ng bansang India ang kanilang patuloy na pagtulong at pagsuporta sa bansang Pilipinas sa pamamagitan ng Conceptual Line of Credit offer para tulungan ang ating bansang Pilipinas na pondohan pa ang Defense Modernization Program ng bansa. Ang Conceptual Line of Credit, ito ay isang pautang na pwedeng bayaran ng mas maraming taon at mas mababa na ang interes kung ikukumpara sa mga inalok sa mga pandaigdigang merkado. Matindi ito mga kasama, pati ang India ngayon ay isa na rin sa mga bansang nais na magpalakas ng husto ang ating bansang Pilipinas. Welcome bago ka pa lamang sa ating channel at interesado ka sa mga ganitong video na kung saan ay pwede kang makakuha ng mga kaalaman at impormasyon tungkol sa ilang mga bagay-bagay, i-click mo lamang subscribe at ang ating notification bell para palagi ka na-update sa tuwing may bago tayong nilalabas na video. Kaya naman, simulan na natin. Bansang India ay tinodo na ang pagtulong sa ating bansang Pilipinas na kung saan sinasabi na nag-offer ang bansang India ng credit line para sa Pilipinas. Ito ay upang mas mapalakas pa na matugunan ng bansa ang pagpapadami o pagiging advance ng puwersang pandigma ng Pilipinas. Ayon pa sa offer ng bansang India, gusto nito na mag-offer ng mga kagamitang militar sa Pilipinas kabilang na ang mga naval assets at iba pa. Para lamang sa inyong mga kaalaman mga kasama, ay nasa negosasyon ngayon ang India at Pilipinas para sa mga karagdagang BrahMos missile para naman sa Philippine Army bilang ground-based anti-ship missile nito kapag na-deploy na ng Pilipinas ang BrahMos missile nito. Sa Palawan ay hindi na magiging ligtas ang mga paali-aligid na barkong pandigma ng bansang China sa Spratly Island, lalong-lalo na sa Ayungin Shoal. Inahayag ng bansang India ang kanilang patuloy na pagtulong at pagsuporta sa bansang Pilipinas sa pamamagitan ng Conceptual Line of Credit offer para tulungan ang ating bansang Pilipinas na pondohan pa ang Defense Modernization Program ng bansa. Ang Conceptual Line of Credit na ito ay isang pautang na pwedeng bayaran ng mas maraming taon at mas mababa ang interes kung ikukumpara sa mga inaalok sa mga pandaigdigang merkado. Matindi ito mga kasama, pati ang India ngayon ay isa na rin sa mga bansa na nais mapalakas ng husto ang ating bansang Pilipinas. Ang offer na ito ng bansang India ay naganap sa panahon ng ikalimang Indian-Philippines Joint Commission on Bilateral Cooperation Meeting sa New Delhi o ito rin mga kasama yung tinatawag na JCBC na pinangunahan ni Foreign Affairs Secretary Manalo ng Pilipinas at ng kanyang counterpart sa bansang India na si Minister of External Affairs Jason Carr. Ito ay naganap noong June 29, 2023 sa bansang India. Ano nga ba ang pwedeng ebenta na pangmalakasan ng kagamitan ng India para sa Pilipinas? Para lamang sa inyong kaalaman, nagnegosasyon sila para sa Pilipinas para sa proyekto ng Philippine Army na bahagi ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program, Horizon 3. Taong 2021 pa kinumpirman ng bansang Pilipinas na kukuha ito ng BrahMos Medium Range Ambient Supersonic Missile. Well, alam nyo ba mga kasama na ang BrahMos missile ng India ang isa sa mga kinatatakutan ng China, lalong-lalo na para sa kanilang mga barkong pandigma. Kaya naman mapapansin na mula pa nang mabuo o magawa ng Indian military ang kanilang ipinagmamalaking missile ay lumalaylo o bahagyang humihinto ang China sa pagiging agresibo nito sa Indian Ocean, na kung saan ay alam naman natin ng mga puwersang militar ng China na nakaposisyon malapit sa karagatan ang BrahMos missile ng Indian military. Kaya naman ngayon ay gustong-gusto ito na makuha ng ating kasundaluhan, hindi lamang para palakasin ang ating pambansang seguridad, kundi upang mas tumindi pa ang ating depensa laban sa mga Chino. Commander ng Philippine Army Special Forces Regiment
pumilit na dagdagan pa ang kanilang kapasidad o kapabilidad. Ang kanyang inilahad na mayroon silang mga assault boat na darating ngayong buwan ng Agosto bilang donasyon ng bansang Amerika, ang Glandena, Pilipinas.